mga mga tenga, hindi na nila pakikinggan yung kanilang ginagawa na ito ay dapat nilang paniwalaan ng salita ng Diyos. Simple lang, ang sabi rito ng Biblia, napakaliwanag, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. So what? Nandito na tayo. But then, gusto ko muna basahin ng verse 5, but watch thou in all things. Sabi niya, tignan mo, bantayan mo, sabi sa lahat ng bagay, endure affliction. Sabi niya talagang doon ay makakaranas tayo ng mga kapigatian. Do the work of an evangelist, gawin mo. Sabi niya, ang gawain ng isang mangangaral. Make full fruit of thy ministry. Wow! So, pero anong nangyari ngayon? Ito na ang nagiging dahilan at nagiging problema. So ngayon, napakaliwanag na kung saan na nagsasaad dito sa Biblia, na kung saan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga bagay na ito. So church, gusto kong basahin sa inyo ang panahon natin para kayo nangangaral tayo lahat ng mga pastor na nandyan. So ito yung coming apostasy, di ba? So gusto kong basahin sa inyo ang napakaliwanag na ito. Pinakita dito sa verse 1 to 4. Ito'y napakaliwanag. So dito, teachers who sabi appeals to teaching is tell people, ito yung sinasabi niya rito, tell people, sabi niya ron, and then what they want to hear. Yun, mga preacher na kung saan, inaaliw, yung mga membro, para lang magbigay, wow, sociality na. Nandyan na, pinapasukan na ng iba, yung dating napaka-stricto, yung dating ang fundamentalism style nila, at talagang napakatindi. Pero ngayon, pati mismong mga anak nila, mga anak ng mga pastor ngayon, nakikipag-compromise na rin. At kumisan masabi natin, nagkakaroon sila ng pera dahil sa mga bagay na ginagawa nila. Kumisan nakakalungkot mo yung mismong pastor na nagsasabing, ang mga anak ko maglilingkod sa Diyos, mga anak ko ibinigay ko sa Diyos, mga anak ko sila ay magpapatuloy sa paglilingkod. But then wala kang makita sa mga anak kahit isa man. Nakakalungkot. You know when Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo mga kapatid, I'm a pastor. Nagpastor ako kailan lang to 1997. I started the ministry here in my place here in Tarlac, Luisita. So nandito ako ngayon para mangaral. At numabot ako ng halos mahigit almost 20 years, almost 30 years na tayo sa ministry. I'm not saying matanda at matagal na ako sa ministry. I'm not saying na sinasabi kong magaling ako. Wala akong galing. Ang lahat ng aking ginagawang ito ay galing sa Diyos. Kaya kung ikaw sinasabi mong matanda ka na sa ministry, meron nga ako narinig nakakahiya. Ang tanda-tanda na sa gawain, minister siya, so nandun, nakakahiya, hindi tayo magbabanggit ng pangalan. Sinasabi niya sa kanyang pangangaral, sinasabi niya sa kanyang preaching. Yung mga 20 years old pa lang daw sa ministry, akala mo daw ang gagaling kung magsalita. Sabing ganon, nakakalungkot Tinitira niya pero hindi niya nakikita sarili niya. Siya nga tumanda sa ministry. Siya nga tumanda na sa ministry. Pero anong klaseng pagpapastor niya sa ministry niya? So alam natin lahat ito. Hindi natin tinitirang kapwa natin mga gawa. Kasi ran sa atin to. Tayo mismo nagsisiraan. So gusto ko lang sabihin, kaya nga sabi nga, kung hindi ka pwedeng umayon o umagri. Sabi nga ng Bible, di ba? Humiwalay ka. Kaya yung mga ibang mga pastor ngayon, do sa mga dati nilang kasama nga, mababa ang puso, mapagbigay, matulungin, ngayon umaalis na, yumaman na sila. Hey, I tell you, yumabang ka lang, nagmataas ka lang, then one day, ibabagsak ka ng Diyos. Wala kong nakitang nagyabang, nagmalaki sa kanyang sarili yung accomplishment na kanyang ginawa. Okay, kung accomplishment mo yan, wala akong masabi dyan, hindi accomplish ng Diyos. Kumisan may mga nagsasabi, talagang hinihiwalay pa yung, alam natin lahat ito, Alam natin lahat mga pastor. Alam ko na pag ito ay inyong napanood, maraming mag-comment sa akin. I'm ready to face you. Kung gusto mo makipag-usap sa akin, I'm ready to face you and visit your place. Doon lang, close door, mag-usap tayo sa doktrina mo. Repasuin mo yung theology mo. Repasuin mo yung hermeneutics mo. Repasuin mo yung ethics mo. O whatever, church history, itong lahat na ito, repasuhin mo para makita mo. So ito'y napakaliwanag na dapat nating makita mga kapatid. Gusto ko lang basahin sa inyo ang mga bagay nito. Ito na ang mga nakikita natin sa panahon natin ngayon. So dito ay mapapansin natin ang lahat ng katotohanan. Nasa panahon na tayo ng apostasy, matagal na natin tinuturo ito. Hindi nyo alam, anytime the Lord Jesus Christ will come. Yes! Ang gusto kong basahin sa inyo, chapter 3 verse 1 ng 2 Timothy, sabi niya, this know also that in the last days, what?
Perilous times, ito yung sinasabi ko kanina. Baka sabihin nyo, wala akong sinasabi sa Biblia ito. Kasi pag nangangaral ka, Biblia ang pinipresent mo, hindi yung salita mo, hindi bunganga mo. Ang galing mo magsalita pero wala ka sa gawa. Kaya nga sabi nga ni Pablo ang sabi nga doon, sinasabi rin ni James, ang walang kaakibat na gawa ay ito'y baog. Sabi rin ni James, diba? Faith without work is death. So kapatid, make sure na ang tinuturo mo'y tama. Hindi ka nagpapasikat, hindi ka nagpapagwapo. Okay? Sabi niya rito, and then perilous time shall come. Ito na. For men shall lovers of their own selves. Ito na, nandito na. Marami ngayon. Maraming mga pastor na ganito. Iniibig ang sarili. Kobetos, nagiging gahama na sila. Boasters, mapagmalaki, proud, sabi niya. And blasphemers, disobedient to parents. Ito mga Kristiyano. So alam niyo, marami kumisan, ang pastor noon wala. At ngayon, nung siya yumaman, hindi ka yumaban. Hey, for your information. Hindi mo pera yan. Perang ginagamit sa gawain. Kung saan sa mo dinadala, mahiya ka, sisingilin ka ng Diyos. If you remember Jacob and his brother Esau, basahin mo ang salita ng Diyos. Tinuring ng Diyos si Jacob na worm. Worm. Uod. Alam mo yung uod, gumagapang. Walang kakayanan. So ngayon, I'm also a worm. Idubog lang ako ng Panginoon. Lumabas ako sa bahay bata ng aking naubad. Just like what happened, what? Sino yon? Sino? Si Job. Sabi, hubad akong lumabas sa bahay bata ng akin na at hubad pa rin akong babalik at pupurihin ko siya. Hindi niya tinakwil ang Diyos. Hindi niya pinagpalit ang Diyos. Hindi niya pinagpalit sa lahat. So what happened to him? Nakita natin ang kanyang naging buhay. So church and then pastors, please. Hindi ako nagmamakaawa sa inyo. Kaya nga hindi nga ako umahatol eh. Tayong lahat ay hatulan. Ayun na sabi ng Ecclesiastes 13, 14, 12, 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the duty of man. Yes, in the Old Testament, we talk about commandments. But then in our time, we are living by grace. We are saved by grace. But then still, the commandments of God in the New Testament, in Old Testament, wala itong pagkakaiba, no? Kumisan, yung iba ay sa mga Israel lang yan, sa mga Old Testament. Hey, come on! Magising ka kung nangangaral ka, repasuin mo ang salita ng Diyos. Anong sabi ng Biblia sa 2 Timothy? Study to show thyself approved unto God, a workman not needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mag-aral ka ng salita ng Panginoon. Search the scriptures, for in them that ye have think that ye have eternal life. Pag-aralan mo yan, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Lahat yan. Sabi rin sa Peter, sabi niya yung bulaklak, lilipas, then but ang kasalita ng Panginoon mananatiling tatayo forever. So about that yung doktrina ng Diyos mananatili. Umiba ka man, ang Diyos pa rin, ang doktrina ng Diyos mananatili. Umalis ka at mamatay ka pa dyan sa gawain, ang Diyos pa rin na magpiprevail sa kanyang katotohanan. Look at this. Ang liwanag, without natural affection. Nandito na, wala nang natural na talagang na sila yung mga kabanalan. Sabi dyan, trust breakers, false accusers, and then incontinence, first, and despiser of those that are good. Wala na yung katotohanan na dating ka lang pinangahawakan. Doktrina na tama, nahaluan na. Nakakita lang ng bagong grupo, nakakita lang ng green money, nakakita lang ng hindi ko alam kanong klaseng pera. Nandun na nakokompromise na sila. Traitors, nagiging traitor, kapwa pastor, tinatraitor, kapwa pastor, kapwa kristyano, nagkakagatan. And what? Heady, talagang matindi na sila, ano? And then high-minded, ayan, talagang mataas ang pride, ang yabang. Pero noon, another word, again, pangatlo ko nang binanggit ito, down to earth sila noon. Kulang na lang pati sa pananamit noon talagang makita mo kahit na ano lang ang damit, sapatos o whatever. I experienced that in my life when I was in the ministry of my late Pastor Mercado there in Bible Baptist Temple there in San Agustin. So mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo mga bagay nito. Kumisan tayong mga lingkod ng Diyos, tayong pinagmumulan ng katitisuran sa mga simbahan. Mahiya ka. Mas maganda pang umalis ka na lang. O meron ding Antonis. Antonis, yung Antonis na yan, ano yan hindi ko na sasabihin kung anong klaseng relihiyon yan. Kilala nyo naman ang Antonis na yan. Antonis, mahiya ka sa sarili mo. Sa mo napulot ang doktrina yan. O meron din tatlong Diyos na nagtuturo ngayon. 3 gods daw. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, the Word became flesh, at Diyos, at ang Holy Ghost ay Diyos. Totoo naman. But these three sabi are one. Pero sila pinag-iwahiwalay nila. Ito na yung mga pastor na kung saan na dating hindi naman nila tinuturo. Hindi ko alam, may pera ba dyan? Bigyan nyo nga ako. Bigyan nyo ako. May pera ba dyan?
O, tingnan mo yung buhay, yung pamilya nila, tingnan mo yung kalang mga ministry, at nagsisipag-alisan ng mga membro. Thankful ako sa Diyos na ang mga ganitong mga pastor ay iniiwanan ng mga membro at pumupunta sa mga totoong nagtuturo sa salita ng Panginoon. Tapos pag umalis, pinagsasabihan, pinariringgan pa. Hey, come on, mahiya ka sa sarili mo. 3 Diyos, ituturo mo, samantalang doon, di mo lang tinuturo. Kuminsan nakakalungkot tayo na kung saan ang mga bagay nito para lang sumikat ka, hindi ka sisikat sa mali. Mawawala ka sa eksena pag ikaw'y gumawa ng kamalian. Alam mo, binubura ng Diyos yan. Di ba meron tayong mga, pag tayong nagtitest, true or false? Di ba? True or false? Meron tayong eraser? Dalawa lang ang answer pag tayo nagtitest nung panahon na yun. I remember that. Yung multiple choice, dalawa lang pipili mo, true or false. Minsan nanguhula. I remember that when I was in college. When I was in high school also, dalawa lang ang pagpipilian mo kasi pag sinulat lahat yun, magbabasa ka. Hula ng hula. Without knowing lahat kasi ganun eh. Pero yun talaga nag-aral, alam niya kung true at alam niya kung false. Pero ikaw nalaman mo ng katotohanan. Pero pumuta ka sa false. Mananagot ka, pastor ka. Ha? Kung totoo kang pastor ng Diyos, magbago ka na. Tinuturuan mo mga membro magbago, ikaw nagbago, pumalit. Meron pa ako nakikita dyan eh, minsan birthday ng mga pastor. Birthday ng mga pastor. Taon-taon yan, bago ang ganito, bagong ganyan. Alam nyo, pinangpapali mo sa mga membro. Minsan yung mga membro dumadaing na, wala nang ginawa kung di ganyan. Anong ginawa mo sa mga membro? Ha? Anong ginawa mo sa mga membro? Na sila ay nandyan, nagbibigay na sa mga giving, kung ano-ano mga giving meron na kayo sa church. Minsan nakakalungkot ito, no? Hindi ko kayo sinasabihan para tayo mag-away. Alarm lang ito, okay? Alarm lang ito. Ang tagal kong hindi na nahimik. Ako nga noon inahakusan niyo ako kesyo kung ano sinasabi niyo sa akin. But I'm still here. And then nanatili at pinakita ko sa inyo ang katotohanan. So ngayon mga kapatid at mahal kong mga pastor, wala tayong pag-aawayan dito. Kung magbababa lang tayo sa ating trono, may trono ka eh. May kingdom ka eh. Bumaba ka sa trono mo paminsan-minsan. Sumakay ka naman ng bisikleta, maglakad ka naman. Kumisan maraming pastor, dahil kilala na siya, may power na siya, may kingdom na siyang tinayo. Kingdom mo yan. Is that your kingdom? Is not my kingdom. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay magtatayo ng kingdom. Is not your kingdom anymore. The church that you have now, the congregation that you have now is the church. That is God's what? Children. And you also. So leader ka lang dyan, nangunguna. Being a good leader, maging good steward ka. Steward, katiwala ka lang. Hey, janitor ka lang dyan. Ha? Hey, tagapaglinis ka lang dyan. Hey, ayaw mo sabihin yun eh. Dati naglilinis ka, nagwawalis ka, hindi ka na nakahawak ng walis, utos ka ng utos. Boss type nga eh, boss type. Kapatid ako, naglalakad pa ako. Ha? Kapatid ako, hindi na nga marunong humawak ng martilyo minsan eh. Hindi na nga marunong humawak ng lagari, dati naglalagari. Hindi na nga marunong humawak ng mga kutsara. Hey, ako ginagawa ko pa rin ganyan. Di na marunong magpukpok, di na marunong magano. Dahil sobrang dami ng pera. Yumabang na kayo. Yumabang na kayo, hindi kayo yumabang. Alam nyo, mananagot tayo lahat. Church, ang liwanag na sinasabi ng Bible. Bakit ko sinasabi ito? Mahal ko kayo. Dahil ako nag-backslide ng ilang taon na kung saan nagnegosyo, hindi ako naging masaya. I've been the business for almost 5 years, 6 years. And my father in the faith, my pastor, late Pastor Mercado died. Hindi ko makalimutan yung kanya sinabi. Sabi niya, may pera ka, may ganito ka. Pero ang tanong niya sa akin, masaya ka ba? Nandun lang ako, nakatingin sa kanya, almost dying. Mga ilang araw na lang mamamatay, hindi ko alam. Mawawala at kukunin na siya ng Panginoon. Ang sabi niya sa akin, yung huling salita niya, sabi niya, ako mamamatay na walang katulad ng meron ka. Hindi ako mayaman, di naman ako naging mayaman, nagkaroon lang ng pera, nagkaroon lang ng konting impluensya sa business. Naging exporter tayo ng konting panahon. That's it, ganun lang. Pinadamat, pinadanas lang sa akin ng Panginoon yun, pero hindi ako naging masaya. I told you, my friend, ikaw, nagpunta ka sa ministry, anong pinag-aralan mo? Hindi na, we are not talking about what education, attainment you have, but I'm talking kung anong meron ka. Kahit na hindi ka nag-aral, pag nagpakumbaba ka, only God knows at alam mo, ang Diyos lang ang nagbibigay ng kaalaman. Hindi naman natin pinagmamalaki kung ano meron tayo eh. My point is, gaano ka ba naglilingkod sa Diyos sa karapat? Sino ka man? Pastors? Yes, I respect yung mga pastor na matatanda. Rinirespeto ko yan. Matatanda. Nagtiis siya, nagbulo ng ba. Pero tumanda ka, wala kang pinagtandaan, mahiya ka. Tumanda ka na, tapos lumilis ka. Meron pa nga nagsabi na
ang Biblia raw na kanyang ginagamit na King James from the beginning, ang King James na ginagamit niyang yon ay kanyang ginagamit hanggang ngayon, na hindi raw ito, anong tawag doon na sinasabi niya, hindi ko lang masabi na in front of you, sa mga followers na makakapanood nito, sasabihin hindi raw ito preserve. I know what I mean. Actually, ang King James, ito'y pinreserve ng Panginoon. Preserve. Pag preserve, ito ay kanyang hinanda. Ito ay kanyang talagang proteksyonan. From the original text of Septus, the Greek word, doon yung original. Original yun eh. Original yung Hebrew. Then, marami pa tayong makikita ron dahil yun dun talaga ang salita ng Diyos. Yung mga Israel at yung mga Hebrew, children of God, ay yun ang kalang salita. Pero, dumating yung panahon dahil ang mga tao na ilaganap ang salita ng Diyos at hindi nila, lahat, hindi naman natin naintindihan ng Hebrew, Greek, Latin, or whatever. But then, ngayon, King James ang binigyan authorized. Only the King James Version authorized only. Hey, for your information, basahin mo ang Biblia mo, basahin mo kung ano ibig sabihin ng authorized. Inauthorized ang King James. Wala ka makikitang Biblia na kung saan maliban sa King James. Hindi natin tinataas si King James. Si King James ay hari ng Inglaterra. You know that? Si King James ay hari ng Inglaterra. So siyang pinili ng Diyos dahil mataas ang Diyos, hari pa rin ng isang bansa at pinakamataas na English ang kanyang ginamit from England. So nung nangyari, nagamit, so dinipensahan yan, at hanggang ngayon, nire-revise na, mayroong new King James Version. So King James pa rin ang pinagkukunan nila, pero nire-revise, pinapasukan nila ni Satanas para sirain ng King James. Pero hindi nila masisira yung original na kung saan na pinanggalingan ng King James at na-preserve ang King James. Hindi na nila pwedeng sirain yan. So sasabihin mo ng King James na ginagamit mo, mahiya ka, ginamit yan para maligtas ka, binasa yan, ang mga salita dyan, binasa yan. Preserve, ang ibig sabihin, yan ang tamang gagamitin. Pag meron kang rep at pinipreserve mo ang pagkain para ito ay manatiling fresh, pag linuto mo, fresh pa rin. Ganon kasimple ang ginawa ng Diyos sa salita niya, sa King James. Dahil ang English is international language na ginagamit at na doon lahat nakatingin. So ngayon, sasabihin ko sa iyo kapatid, sa ating lahat na nakakapanood ito, kung minsan wag tayo magpapaniwala, magaling magsalita, bulatsi, ang galing power, may power na raw. Mahiya kayo mga nangangaral na ganito. So hindi tayo nag-aaway. Kung sakaling ikaw ay galit sa akin, talk to me and call me. And then go to my FB account. My FB account is Regino Flores. Just call me there. And then I'll visit you and we talk about the doctrine. Repasuhin mo yung doktrina mo. Repasuhin mo yung lahat ng nabanggit ko sa iyo kanina. So maraming salamat po at hindi ko na po hahabain ito. Next time around, magpo-post pa rin po ako kasi nakakalungkot na eh. Minsan maraming mga pastor na tahimik. Huwag kang manahimik kung nasa tama ka. Dapat ikaw magingay. Yung mali ang ginagawa. Nag-iingay sila, nasasapawan ng katotohanan. So church, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. At tatapusin kong mga talata na kung saan na ito ang magko-conclude sa ating pinag-aralan. Gusto ko lang basahin sa inyo ang talata. Ito yung sinasabi ng ating text, at ang ating pinag-uusapan kanina. At gusto ko lang banggitin sa inyo ang mga talatang ito na magbibigay sa atin ng conclusion. Itong sabi ng Bible sa chapter 4 ng 1 Corinthians, I close, verse 2, ito ang kanyang sinasabi. Moreover, it is required in stewards. Are you stewards? Katiwala ka ba? Ayaw mo sabihin na ikaw ay caretaker? Ayaw mo sabihin ikaw ay janitor? Ayaw mo sabihin ikaw ay taga-ayos ng kung ano-ano sa simbahan dati kung ikaw ay naging janitor ako sa simbahan namin. For your information. Janitor naglilinis, nagwawalis, nag-aayos ng mga upuan. So, lumaon ng panahon, nag-upgrade ang salitang janitor. Naging caretaker, naging katiwala. So, ngayon, ang gandang pakinggan, caretaker yan. Caretaker. Yun ay caretaker ka sa gamit na simbahan, kung ano man meron dyan. At si pastor, sinasabihin kanya, ayusin mo to ganyan-ganyan. Still my pastor is my pastor, Pastor Mercado. Late Pastor Mercado. Siyang naging tatay ko sa pananampalataya. Siyang nag-lead sa akin sa Panginoon. Ang sabi ko nga sa kanyang salita noon, hindi ko alam, ba't nakapagpastor pa ako, sabi ko sa sarili ko. Ang sabi ko sa kanya, Pastor, sa uling salita ko rin sa iyo kung sakaling kunin ka ng Panginoon. Hindi ko alam na kukunin siya ng Panginoon.
Ilang araw na lang yun habang hinihimas ni Ma'am Les, and then Ma'am Les also, she's passed away, at kasama niya na rin ngayon, at ako'y naniniwala na sila'y magkasama sapagat ang kanyang asawa ay naging matapat din for how many years nasa ministry. So, hindi ko makalimutan niya habang hinihimas niya yung kanyang tiyan noong mga panahon na yon. Yung sinabi ko sa kanya, sabi ko, Pastor, kahit ano pong itulak niyo sa akin, kahit ano pang gawin niyo sa akin, kahit sino pa ako, sa nararamdaman ko ngayon, hindi po ako karapat-dapat. Sino magiging karapat-dapat? Sabi niya. Di naman tayo lahat karapat-dapat. Nandun na po ako, sabi ko, Pastor. Pero ang nararamdaman ko, kahit kayo mismo itulak niyo ako, wala ko nararamdaman. Ipanalangin niyo lang po ako. Kung sakali, ang sabi ko sa kanya, kung sakaling kunin ng Diyos ang buhay mo, Pastor, hindi mo man makita kung tatayo ngayon, pero titiyakin ko sa iyo, pag ito ay pinaramdam uli ng banal na Espiritu at tinatsa ko, at ang Diyos ay nagbigay sa akin ng kasiya at gagawin ko, susunod ako. Ito po ako ngayon. Buhay na buhay. Ang daming pinagdaanan. About backsliding, sige, mag-usap tayo dyan. Mayabang tayo kumisan, di ba? Dinaanan ko ang lahat ng uri ng kasalanan. Ang pumatay lang ang hindi ko naranasan na pwede kong gawin that time. Pero hindi. Lahat ng uri ng kasalanan, na-expose ako. Kaya ikaw nagyayabang ka, ganyan pa lang ang naranasan mo sa buhay. Huwag mo sabihin, yumaman ka. Hindi ka yumaman. My friend, my co-laborer, my colleague, my comrade, my fellow pastors, yumabang ka. Nananaginip ka yata eh. Gumising ka sa pagkapahimbing mong tulog. Marami ka ng pera, marami ka ng property. Sino ka man? Wala po tayong, sa programa ito, there is no hold bars as long as we preach the word of God. As long as the word of God is true and the word of God is still there and still God is there, I'm going to pursue this. Thank you so much. Ang sabi niya, kailangan masumpungan sa atin ang tayo ay mga totoong lingkod ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang araw na ito at lahat ng mga manunood nito at makakapanood, i-share it. Kung hindi nyo pa nakuha yung aking YouTube account, don't forget to subscribe and share it. Nandun yung mga activity ko. Nandun. Panoorin nyo. Merong mga iba na activity nila, wala namang kwenta. Ha? Bumili lang ng sapatos, ipopost. Kumain lang sa restaurant, ipopost. Ha? Ano yan? Bumili lang ng damit, ipopost. Mahiya ka. Hindi ka artista. So tayo mga anak ng Diyos. Nakikipag-compromise tayo sa mundo eh. Don't forget, the Bible is still the Bible. Don't forget, the Word of God is still the Word of God. Don't forget, God is still God. Kahit anong gawin mo. Ito yung aking mga sasabihin sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, love not the world, neither things that are in the world. If any man love of the world, the love of the Father is not in him. You know that. You know that. So, ngayon, mayaman ka. Bukas mamamatay ka. Hindi mo dadalhin yan sa hukay. At ang dadalhin mo, ang sarili mong ginawa sa Diyos. At ihaharap mo yan at pananagutan mo. Dakilang Diyos, Ama, thank you so much for guiding us. Holy Spirit, thank you for giving me wisdom and knowledge. As we continue to serve you, Father, may your guidance always be upon us. And every pastors here in our country, in the Philippines, and all over the world, I pray them that continue to guide them and give them, Lord, wisdom. How to maintain the integrity, being your servant, not being themselves, hindi sa kanilang sarili. But I pray, Father, you are the only one. You are our boss. You are the one, only King, Lord of Lord, God of Lord, God of God. Kayo ang nag-create na lang ito. Maraming salamat po sa paggabay nyo. Pangunahan nyo po kami. Ang araw nito, isang linggo, ang iyong gabay manatili at makagawa kami ng naayon sa iyong kalooban. Lord, again, thank you so much. We love you and we praise you. I ask all this in Christ's name. Amen.